may naliligaw yata rito. Naka-cross arms na bati sa kanya ni Nea. Palibhasa, ngayon lang uli siya nagawi sa resto ng dalaga. Nagkabati na sila ni Nea 2 years ago na at nagkasundo na magiging mabuti na lamang silang magkaibigan. Hindi na niya pinilit pa ang sarili sa dalaga. Dahil na rin sa delikadesa. Wala siya mukhang may ihaharap noon dito. Hindi pa man nalilipasan na magdamag ang relasyon nila, nabahira na ang tiwala nito sa kanya. Kahit sang anggulo tignan, hindi niya may pagtatanggol ang sarili dito. Nagkasala siya, and he must admit. Tumagal ng 2 taon bago sila nagkausap muli at nagkapatawaran. Sadyang ito yata ang nakatadhana sa kanila, ang maging magkaibigan lang at tanggap na niya yon. Wala nakuha na ni Kiara ang pagkalalaki niya at gusto niya itong pagpanagutin. Kaya eto, dinala siya dito ng ego niya upang ipamukha kay Kiara na hindi siya bitter at kaya niyang harapin si Nea, bagay na ikinatuwa ng dalaga. Dahil dyan, ipaghahanda kita ng specialty namin dito sa resto. Rustico? Kaway nito sa kaibigan, bago nitong katukatulong matapos umalis kay Ismael. Nayayabangan na kasi ito sa kaibigan nila. Kaya eto, lumipat kay Nea. Yes, madam? Napahinto pa ito na makita si Zion. May customer pala tayong hasyendero. Ngiting-ngiti na sabi sa kanya ni Rustico. Oo, kaya iserve mo na sa akin ang pinakamahal yung pagkain dito at pinakamasarap, okay ba? Masusunod, Sir Zion. Wika ni Rustico, labas sa ilong ang pagtawag kay Zion na Sir. Di naman kasi nito tinuturing na amo ang kaibigan kahit pa pinapasahod dito. Pagkalipas ng 30 minuto, dala na nga nito ang lahat ng bestseller na menu at ang pinakamahal na putahe sa resto. Nilapag ito ng lalaki sa harapan ng dalawa. Pagkuwan ay naupo ito sa bakanting silya. Rustico, sige na, doon ka na sa kusina. Maraming customers Pagtataboy dito ni Nea sa malumanay na boses. Working time pala, akala ko pa naman, banding time natin ngayon. Ang nahihinampong sabi nito. Oo, kaibigan nga kita, pero huwag mong kakalimutan na empleyado rin kita dito at oras ng trabaho mo ngayon. Kung willing ka mawalan ng 1 linggong kita, sige, makijoin ka sa amin ni Zion. Napataas ang sulok ng labi nito. Oo na, sayang naman 1 linggo akong sweldo kapalit ng 1 oras kong pakikisalo sa inyo. Ay, hirap talaga maging empleyado. Kakamot-kamot na sabi nito habang hinahayon ang kitchen. Habang ang dalawa naman ay masayang pinagsaluhan ang mga masasarap na pagkain sa mesa. Sa saliw ng iba't ibang masasaya at nakakatuwang mga kwentuhan. Palibhasa, ngayon lang uli nila ito nagawa dahil pareho silang subsob sa trabaho. Siya kasi ang nagpapatakbo ng rancho, buhat na makarecover siya sa aksidente. Mahaba din kasi yung pagpapagaling noon, kaya di na siya nakabalik sa naiwan trabaho niya sa Maynila. Nag-focus na lamang siya sa pagpapaunlad ng farm nila at eto, kita naman ang resulta. Mas umunlad ito, hindi rin siya masyadong pressure sa trabaho. Oh, Zion, gabi na pala. Napahaba na yata ang kwentuhan natin. Wika ni Nea nang mapansing padilim na. Oo nga, so paano? Next time na lang uli? Hinatid pa nga siya nito sa sasakyan na nasa parking lot. Sure naman, sweetie. Kapag natapos ako dito, uuwi ako dyan. Miss na kita. Kumain ka na, ha? Huwag kang magpapagutom. Narinig niyang sabi ni Kiara sa kausap nito sa cellphone. Nakasandal ito sa kotse habang nakikipag-usap sa di niya mapagsinong tao. Naalala niya tuloy ang sinabi nito kanina na mayroon na siyang ibang mahal base sa mga sweet na salita na narinig niya. Oh, kasama mo pala si Kiara? Sabi sa kanya ni Nea. Oo, bumalik siya rito sa San Ildefonso. Bagay na narinig ni Kiara at nilingunan sila nito. Bye baby, mamaya na ha? Bulong nito bago bumaling sa kanila, partikular kay Nea. Hi, nakipagkamay pa ito sa dalaga. Napataas nga ang kilay niya. Sa pagkakatanda niya, kumukulo ang dugo nito kay Nea. Pero ngayon, nakuha pa nitong bumate at makipagkamay. Totoo nga kaya ang sinasabi nito na wala na itong gusto sa kanya? Kiara, sorry ha, hindi sinabi sa akin ni Zion na kasama ka pala niya. Naghintay ka tuloy dito sa kotse. Mabuti pa kumain ka muna sa loob, baka nagutom ka. Treat ko. Nakangiting wika ni Nea. Huwag na, busog pa naman ako. Isa pa, nakakahiya sa boss ko. Baka paalis na siya. Sa bahay na lang ako kakain.
Pero di ko kakalimutan yung treat mo, ha? Babalik ako. Nakangiting wika ni Kiara. Sure, basta magsabi ka lang. Si Zion na ang pumutol sa usapan ng dalawa. Naiirita lang siya dahil di umobra ang plano niya na palabasin ang sungay ni Kiara. Nanlalatang inihimlay ni Kiara ang sarili sa kama matapos siyang pagdiligin ni Zion kanina at isinama sa lakad nito. Paghintayin sa parking lot ng ilang oras. Heto siya. Pakiramdam niya na drain ng husto ang lakas niya. Siguro kasi dahil yun sa gutom at pagod. Burger lang kasi ang lunch niya na iniabot ng merienda. Kaya eto nung gabi, naghahanap pa rin siya na makakain pagdating niya sa bahay. Mabuti na lamang may tinapay sa bahay na tira niya pa kahapon at cup noodles. Kaya yun na lamang ang kinain niya upang maibsan ang nangangalam niyang sikmura. Tinawagan niya muna si Yaya Igay upang sabihin na nakauwi na siya sa bahay niya. Nagisumbungan na niya ito ng lahat na nangyayari at pagpapahirap sa kanya ni Zion. Kasama na ang pagpapagutom nito sa kanya kanina lang. Anak, baka magkasakit ka na dahil sa pinapagawa sa'yo ng Zion na yan. Mabuti pa umuwi ka na lang dito, nag-aalala ako sa'yo. Okay lang po ako, Yaya, kaya ko pa. Malakas po ako. Saka sa inyo ko po unang sasabihin kapag di ko na po kaya. Hayaan niyo po, magpapasundo ako sa inyo. Nakangiting wika niya. Kahit ang totoo, konti na lang ay bibitaw na ang katawang lupa niya dahil sa ginawa siyang trabahador ni Zion sa bukid. Ano namang alam niya doon? So paano po, magpapahinga na ako para may lakas ako bukas. Baka kasi kung ano namang iutos ng impaktong yun sa akin. Wika niya. Nasaan nga po pala si Sabrina? Heto siya. Nag-aalala nga ako kasi may hingal na naman siya. Inuubo. May hina talaga ang baga ng batang to. Yaya, please, pakidala na sa emergency ang anak ko. Pagmamakaawa niya rito, baka kasi lumalang hika nito, mahirap na. Ito talaga nagpapabilis ng tibok ng puso niya kapag may iniindang sakit si Zab. Wala pang 1 taon nang simulang hikain ito. Mula noon, kapag inubo na ito, kasunod na doon ang pag-atake ng hika nito. May imagine pa lamang niya ang kalagayan ng anak ay nayayanig na ang buong katawan niya. Kaya para bang gusto na niyang angkinin ang sakit nito para siya na lang ang maghirap. Oo anak, huwag ka na mag-alala dyan. Ngayon din, dadalhin ko na sa hospital si Zab. Wika ni Yaya Igay. Beba? Tawag nito sa kanyang pamangkin. Yun lang ang huli niya narinig na salita dito. Nawala na ito sa linya. Di siya mapakali sa puntong yon. Kahit pabati niyang di papabayaan ni Yaya Igay ang anak niya. Gusto pa rin niya na nasa tabi siya nito ngayon. Kaya naman din na siya nagdalawang isip na kunin ang susi ng kotse. Nagmamadali siya lumabas ng bahay. Saan ka pupunta? Kiara, gabi na. Napalingon siya sa pinanggalingan ng boses na yon. Kayo po pala, Uncle. Biglang harap siya rito. Hindi niya naman inaasahan na mapapaaga ang pagbalik ni Uncle Benjamin. Nagpang-abot pa sila nito sa parking lot. May emergency lang po kasi, babalik po muna ako sa Maynila. Tipid na wika niya. Ano ba nangyari? Si Yaya po kasi, nasa hospital. Pagsisinungaling niya. Pupuntahan ko po siya. Napatingin ito sa relo sa pulsuhan nito. Alanganing oras na, delikado sa katulad mo na lumakad mag-isa. Mabuti pa, pasasamahan na kita kay Zion. Wag na po Uncle. Kaya ko na po na lumakad mag-isa. Agap niya na nauutal pa. Baka po kasi tulog na yon, ako na lang po, promise. Kaya ko po, mag-iingat ako. Pagtitiyak niya dito, pagkatapos ay hinila niya na ang pintuan ng kanyang kotse. Walang makakapigil sa kanya, aalis siya ngayong gabi sa ayaw at gusto nito. Bago pa siya makaupo sa driver's seat, ay mayroon ng humila sa kamay niya. Bitawan mong kamay ko, ano ba? Hila niya ito, kaso mas mahigpit ang pagkakahawak dito ni Zion. Tama si Papa. Delikado sa'yo ang bumiyahin na ganitong oras na mag-isa. Marami mga loko-loko sa kalye. Halika na. Di na siya nakaalma pa nang sapilitan siyang ipasok nito sa loob ng sasakyan. Gusto man niya magprotesta para wag itong sumama. Paano? Lagot na. Ngayon pa lang, nangangatog na ang tuhod niya. Kuya Zion, hindi ba pagod ka ngayon? At marami ka pang gagawin sa farm bukas. Pigil niya dito nang tangkain nitong i-start ang makina ng sasakyan nila. Kailangan niya itong pigilan sa anumang paraan para lamang hindi ito sumama sa Maynila. Malalagot siya sa totoo lang.
Napatitig ito sa mata niya ng ilang minuto. Oo. Kung ganon, ako na lang mag-isang pupunta kay Yaya. Hindi ko naman gusto makaabala pa sa'yo. Aalis ka ba o hindi? Sa halip na sabi nito. Siyempre aalis at gusto ko ako lang. Hindi rin kita gustong samahan, kundi lang ako pinilit ni Papa. Di na ito nagpapigil na buhayin ng makina at umusad na sila. Sinungaling. Sa isip niya, parang wala namang sapilitan na nangyari kanina. Ito lamang ang bigla na lamang sumulpot sa likuran niya at pinaghihila patungo sa pick-up nito. Nasapo niya ang ulo. Ano nang gagawin niya ngayon? Lagot na talaga. Kaya naman habang nasa biyahe, panay ang text niya kay Yaya Igay at Beba. Sabi naman nila sila daw ang bahala. Basta kailangan daw na makarating siya sa hospital dahil mayat maya daw nababanggit ni Zab ang salitang mami. Sobra naman yata ang pag-alala mo kay Yaya Igay. Na paano ba siya? Istorbo pa nito sa pag-iisip niya. Inatake siya ng high blood kaya dinala siya sa hospital. Pagsisinungaling niya, inaasikaso na siya ng doktor doon kaya kumalma ka lang. Nabasa yata nito ang kilos niyang sobrang tensyonado, kaloka. Nasasabi mo lang yan kasi hindi ka ang may pasyente. Hindi na siya sinagot pa, nakatuon lang ang atensyon nito sa manibela. 5 oras din bago sila nakarating ng Maynila. Medyo inabot na sila ng liwanag bago nila narating ang isang pribadong hospital na pinagdalhan kay Zab. Suki na sila dito mula nang ipinanganak niya si Zab. Mag-iisang taon kasi nun si Zab nang atakihin nito ng hika hanggang sa oras na to. Dito nila ito palaging dinadala. Ako na lamang ang papasok, Kuya Zion. Umuwi ka na. Sinubukan niya uling pigilan ito. Sasamahan na kita. Giit nito. Pero narito na lang din ako, dadalawin ko na rin si Yaya Igay. Di pa patinag na sabi nito. Bakit ba ngayon pa ito sinaniban ng anghel? Hinayaan na lamang niya itong sumama. Makulit, di pa papigil eh. Pagbukas niya ng pintuan sa kwarto, si Yaya Igay agad ang nakita niya. Mag-isa ito nakahiga sa kama. Yaya? May pag-aalalang bati niya. Kamusta po kayo? Nahimas-himas pa niya ang palad nito. Okay naman ako, iha. Proud na talaga siya sa yaya niya. Ang galing nitong umarte na nakakaawa naman talaga ang itsura nito. Sabi ko naman kasi sa inyo, huwag kayong magpakapagod, matanda na kayo. Pasensya ka na, iha, kung nagiging pabigat na ako sa'yo, ha? Naku yaya, huwag mo sabihin yan. At nagkadramahan pa nga silang magyaya. Maya-maya, nagdahilan siya magbabanyo. Zion, maaari ba dito ka muna kay Yaya? Masakit kasi ang tiyan ko eh. Kailangan ko yata magbawas muna. Sige, take your time. Ako munang bahala dito. Wika ni Zion. Pumalit ito sa kinuupuan niyang silya. Pandala siyang lumipat sa isang silid ng kinaroroonan ni Zab at ni Beba. Mami, eto na ang totoong nagpaluha sa kanya, ang nakakaawang kalagayan ni Zab. Hinihingal pa ito at nahihirapang magsalita. Yes baby, narito na ako. Naupo siya sa tabi na kinahihigaan nitong kama. Habang ito naman ay naupo sa lap niya, nagpakulong sa braso niya. Magpagaling ka na, sweetie. Ayaw na ayaw ko nagkakasakit ka. Hindi na niya ito narinig magsalita. Marahil ay kontento na ito nakakalong sa mga bisig niya, habang pinakikinggan ang marahang pagtibok ng puso niya. Nararamdaman pa niya ang bilis ng paghinga nito at mainit na hininga ni Sabrina. May lagnat din kasi ito na sinamahan pa ng ubo at sipon, kaya halo-halo na. Bagay na nagpapakaba sa kanya. Kung maaari lang na malipat sa kanya ang nararamdaman nito ay papayag siya, para makita na niya ang matamis nitong ngiti at masigla nitong boses. Bakit po ba kayo palagi yung wala, Mami? Tanong nito sa napakahinang boses. Bigla tuloy siyang nag-guilty sa tanong nito. Zab is right. Palagi siyang wala sa tabi nito, sa dami niyang ganap sa buhay. Nais man niya na manatili sa tabi nito, kaya lang di maari. Kung tutuusin, mabubuhay na silang mag-ina kahit di siya kumilos. Lahat pala naiiba kapag may anak na, dahil di na lang niya ang sariling buhay ang involved rito, kundi kay Zab din. Kaya nagsisikap siya para sa kanila. Natatandaan niya ang sinabi ni Zion sa kanya. Ang karunungan ang tanging di mananakaw sa kanya ni Numan. Kaya nagpatuloy siya sa pag-aaral ng college matapos niyang manganak kay Sabrina.
Aanhin niya naman ang kayamanan kung hindi niya ito mahahawakan ng tama dahil salat siya sa karunungan. I'm sorry anak, marami kasing ginagawa si mami. Ano po bang ginagawa niyo? Marami anak, basta promise, kapag natapos ko na ang work ko, magsasama ulit tayo. Gagawa tayo ng maraming bouquets, kagaya ng gusto mo. Masayang wika niya rito. Yehey! Nalungkot lang siya dahil kahit masaya si Zab, hindi niya pa ito nakita sa mukha nitong matamlay. Ring ng cellphone niya ang pumutol sa pag-uusap nilang dalawa. Si Zion lang pala ang tumatawag. Paniyak, hinahanap siya nito. 2 oras na kasi mula nang iwan niya ito kay Yaya Igay. Pinatay niya ang tawag nito. Wala na siyang pake kung ano pang iisipin nito. Nasaan ka na ba? Nag-message na lang ito sa kanya. Narito pa ako sa CR, masakit ang tiyan ko. Bato ba nilalabas mo? Kanina ka pa dyan. Masama lang ang pakiramdam ko, kailangan ko ng panahon para mailabas to. Huwag kang istorbo. Kaya mo pa ba? Baka kailangan mo ng medicine. Tatawag ako. Huwag kang OE, hintayin mo ako dyan. Nagko-concentrate ako. Pagka-send, ay siya naman pagtunog ng cellphone niya. Istorbo naman tong si Zion na to. Naiiritang sabi niya. In-call niya na lamang ang tawag nito. Bahala ka sa buhay mo. Sino po si Zion, Mami? Tinawanan niya lang ang tanong ng anak niya. Hindi niya maaring sabihin na papa niya ito. Isang taong bully anak. Sa inis niya, nasabi niya sa bata at in-off niya ang cellphone. Inaaway niya po ba kayo, Mami? Palagi anak, kaya kapag mayroon ka nakilalang ganong pangalan, iiwas ka agad ha? Monster yon. Huwag mo siyang kakausapin. Wika pa niya kay Zab sa inis niya. Naku, Miss Kiara, papunta na daw sa CR yung monster para sunduin kayo. Sabi ni Beba, nag-message din kasi dito si Yaya Igay. Ano? Sa mata na lamang sila nag-usap ni Beba. Ayaw naman niya magbitaw ng di magandang salita pa sa harap ni Zab. Nabigla lang siya, kaya kung ano na lang ang lumabas sa bibig niya kanina. Paano nga ba kung puntahan siya nito sa CR? Wala naman siya doon. Napahinga siya ng malalim. Anak, dito ka lang ha, babalik din si Mami. Paalam niya kay Zab. Ayaw pa nga nitong bumitaw sa kanya at umiiyak ito nang iwan niya. Akala siguro ay hindi na niya babalikan. Wala na nga si Zion pagdating niya sa room ni Yaya Igay. Naupo siya sa silya na nasa tapat ng higaan ng matanda. Malamang sinusuyod na nito ang lahat ng CR sa hospital. Kumusta si Sabrina? Mabuti nakaalis ka? Tanong sa kanya ni Yaya Igay sa halos pabulong na boses. Nahirapan nga po ako dahil ayaw niya magpaiwan. Mahirap ang sitwasyon mo, Iha. Kagaya ngayon. Hanggang kailan mo ba kasi ito itatago? Hanggat kaya ko po. Narinig niya ang pagkawala nito ng buntong hininga. Nariyan na siya. Bulong ni Yaya Igay sa kanya. Kasabay na mahinang lagitik ng pintuan na yari sa kahoy. Okay ka lang ba? Tanong nito sa kanya. Oo, medyo masakit lang ang tiyan ko. Aniya at sinadya niyang palumbayin ng boses. At pinalamlam ang mata nang sa ganon ma-achieve niya ang mayroong masamang pakiramdam na aura. Di niya inaasahan ang pagdapo ng palad nito sa balikat niya. Baka kailangan mo ng doktor. Halika, patitignan kita. Kulit naman ito. Sa isip niya. Hindi na, kailangan ko lang ng kaunting pahinga. Aniya, pinatong niya ang noo sa braso para itago ang mukha rito at ipikit ang mata. Mas nais pa niya magtulog-tulugan kaysa makipag-usap dito. Hingay ng silya ang naririnig niya palapit sa kinaupuan niya at tumabi ito. Ang gaslaw ba naman itong kumilos kaya nasagi ang tagiliran niya. Kapag kuwan, napamulat siya nang salatin nito ang noo niya. Di pa ito nakontento, umabot pa sa leeg niya ang palad nito. Kaya naman bumaling ang mukha niya sa gawin nito at nagtama ang kanilang mga mata. Tinitignan ko lang kung may lagnat ka, huwag kang malisyosa. Depensa nito, kahit wala namang ibig sabihin ang mga tingin niya. Ano naman pakialam mo kung may sakit ako? Asik niya rito. Wala akong pakialam sa'yo. Yun naman pala, iwan mo na ako at bumalik ka na sa bahay niyo. Walang pakialam niyang sabi dito, na kinatitig nito sa kanya ng matagal. Kita pa niya ang paggalaw ng Adam's apple nito, pababa pataas. Bakit? Akala mo ba kailangan pa kita? Hindi na no, kaya umalis ka na.
Sinadya niyang inisin ito para mawala na ito sa paligid niya. Talagang aalis ako. Naninigasan pa nga na sagot ni Zion. Siya na nga ito nagmamalasakit, minasama pa nito. Go! Mataray na hamon pa ng dalaga. Sabi mo eh. Sabay angat ng pag-upo nito sa silya, basta na lamang itong tumalikod sa kanya at tuluyan na lumabas ng pintuan. Napiko na yata siya sa'yo, Kiara. Kanina ka pa niya hinhanap at nag-aalala siya sa'yo. Hayaan niyo po siya, Yaya. Isa pa, hindi naman totoo ang pag-aalala niya sa akin. Wika niya. Mula sa third floor na kinaroroonan ng kwarto ni Yaya Igay, sinilip niya sa parking lot ang kotse nito. Nakita pa niya ang paglabas nito sa parking lot hanggang nasa highway na to. Ay, salamat naman. Nakaalis na siya, Yaya. Maaari na kayong bumangon dyan. Tara, puntahan na natin si Zab.